Ganito nagyabang si Marco sa mga katrabaho niya na nasa travel siya kahit nasa bahay lang talaga siya. Ganito ang ginawa ni Marco, nilagay niya ang toilet seat sa harap ng poster ng eroplano at sa tamang anggulo ng kamera, parang sumasakay talaga siya ng eroplano. Pagkatapos, sunod naman nilapit niya ang daliri sa screen ng computer na may picture ng isang magandang beach at sa kanya pinicturan gamit ang phone niya. Kaya lumalabas na parang naliligo talaga siya sa mamahaling beach at pinost ni Marco lahat ng picture sa social media, kaya naniwala lahat ng katrabaho niya. Kaya dahil doon, tumawag si Lara na isa sa katrabaho niya at humingi ng mas maraming picture na magagandang tanawin. Dahil gusto rin niya makita sa video call si Marco para makita ang lugar kung nasaan siya, ngunit ang lahat ng ito ay kasinungalingan lang. Kaya dahil doon, napilitan na lang si Marco na ipagpatuloy ang kasinungalingan na sinimulan niya at sinabi niyang nasa isang mamahaling hotel siya. Hindi niya inaasahan, lalong na-excite si Lara, kaya bigla siya nitong binidyo call, kaya sa takot na mabuking, mabilis na tinanggal ni Marco ang punda ng unan at puting tela sa TV. Humiga siya sa misa at nagkunwaring natutulog na parang nasa hotel room siya, kaya lalong nalito si Lara. Sinabi niya na umiidlip lang siya, niyabangan pa ito ni Marco na 5 meters ang lapad ng kama sa hotel na hinihigaan niya. Tinanong ni Lara kung ano-ano ang pinagkakaabalahan niya para maging masaya kahit solo traveler siya, kaya kung ano-ano na lang ang sagot ni Marco. Sinabi niya na magsi-seafood face daw siya sa gabi at nang mainggit si Lara dahil nakita niya kung gaano siya kakomportable habang nasa travel, kaya agad niyang binaba ang tawa. Sa huli, napilitan si Marco na pumunta sa supermarket at bumili ng malalaking alimango para kunan ng picture na halos kalahati ng buwan niyang sahod ang nagastos niya.